This is the very first day po na we will be starting po yung discipleship natin. Hallelujah. Alam niyo po, kahapon, may dumalaw po lingkod ng Lord. Nakakatuwa kasi, no, nakikita natin yung puso na we want to impart. No, lahat po ng gusto natin ma-establish po yung mga kapatid, no, sa mga katotohanan. Actually, sabi niya, may napanood daw po siya na 2024 magiging lagana po yung deception. Okay? At yung deception po actually, tulad ng pinag-aralan natin, no, last 2 Thursdays ago, minsan unknowingly natataniman tayo o kumakain tayo ng mga, sabihin na natin, no, ng mga hindi katotohanan. At kapag puro ganun po nakakain natin, tumatanim po sa puso natin yon at lumalago. So, yun po yung nagiging buhay natin. Okay? Kaya minsan nagkakaroon tayo ng unbelief, ng doubt, ng worry. Kasi hindi truth yung nakakain natin. Sabi po sa Bible, no, sa John 8:32, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Ang tanging ibubunga po sa atin ng katotohanan, kalayaan. Okay? So, kung nangyayari po sa atin, nababandage tayo, no? Nagkakaroon tayo ng mga failure sa buhay, nagiging weak tayo sa ating pananampalataya, definitely there's something wrong dun po sa nakakain natin. Okay? Even in the natural, pag may nakain tayong mali, amen? Sasamaan siya natin, mahihilo tayo. Yung iba na ospital pa at yung iba namamatay. Napupud poison. Amen? So, we should be aware kung ano po yung kinakain natin. And praise be to God, no? Meron po tayong mga resources at gusto po natin na maging biblically founded po tayong lahat. Okay? So, nakakatuwa dahil marami po tayo ngayon. May mga kasama tayo sa live din. Hopefully, maging ano po natin to. Hindi ko naman sinasabing i-perfect nyo yung attendance. Pero hopefully, no? Kung wala naman tayo masyadong minagkakaabalahan sa bahay, let's focus dito po sa mga lesson na to. And I believe, no, yung mga kinain nating negative, mapupull out yan. Mabubunot po yan. Kasi nga, lalaya tayo. We will know the truth, and the truth will set us free. Amen? Amen? Hallelujah. So, sino po excited? Yes. Praise God. Sige po, pray tayo before we proceed sa lesson natin tonight. Hallelujah. Father God, we honor you. Salamat po, Lord, sa mga resources that you gave us, Panginoon, O Lord, upang mapag-aralan. Salamat po sa iyong salita, Lord, that through it, O God, we will have liberty, O Lord. Alam po namin, lahat po ng scripture is God-breathed, Panginoon, O Lord. Ito po ay hininga mo, Panginoon, O Diyos. Kaya ito po ay nagbibigay buhay din sa amin, Lord. And even, Lord, sabi mo sa iyong salita, it is also life and health unto our flesh, O God. We honor your word, Panginoon. Dinadakila ka namin, O Diyos, sa gabing ito. Samahan niyo po kami. At alam po namin, Lord, bibigyan niyo kami ng wisdom, Panginoon, ng knowledge, upang itong mga salita na to, Lord, ay tumimo sa aming mga puso. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Praise God. So, good evening po uli. Ang topic po natin sa gabi na to is yung nasa lesson 1, no?
eternal life. Sige, paki-flash yan. Bali, meron po tayong leaflet, no? Doon po sa mga gustong magkaroon po ng kopya, sinend ko po yung PDF copy, no? Doon po sa pinaka group page po ng Gracefield. Okay? Kung gusto nyo naman po ng hard copy. Actually, ang kapal po kasi ipiprint ko sana para sa mga preachers. Pero i-distribute ko po mamaya yung yung mga lesson. So hopefully, magkaroon po tayo lahat. Okay? So, eternal life, napag-usapan na natin to, matagal na. At lagi natin naririnig. Okay? Pero sa gabi na to, hopefully maintindihan natin ano ba talaga yung eternal life. So, karamihan sa atin may idea, pero let's be biblically founded. Kung ano ba talaga yung meaning ng eternal life sa Bible. Kasi pwedeng may opinion lang tayo patungkol sa eternal life eh. So, di naman masama yun, pero gusto natin maging accurate. No? At magiging accurate lang yan kapag galing sa salita ng Diyos. Okay? So, sige. Start tayo. Praise God. Ayaw, pogi. Ayan, eto, nabanggit pa ni Pastor Ace, no? Last Sunday, very familiar verse. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Okay? So, minsan napopokus tayo dun sa should not perish. No? O yung iba sa atin natatakot sa impyerno, kaya tumanggap sa Panginoon. Pero dito sa verse na to, ang pinaka-main na gustong gawin ng Diyos is hindi lang tayo basta wag mag-perish. Truth yun, kasama talaga yun. Okay? Kasama yun. Pero, may mas higit kesa sa hindi lang pag-perish. Ano yun? Yung magkaroon ng everlasting life. Okay? Hindi lang tayo inalis ng Diyos na hindi maimpyerno. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Actually, iniisip ko kung ano sa Tagalog eh. No? Kasi parang pag sinabi buhay na walang hanggan, walang katapusang buhay. Totoo naman yun. Pero hindi lang yun eh. Okay? Mamaya makikita natin. Sabi no iba, ang eternal life is long life. Sino nag-agree? Pwede. Okay? Pero hindi yan equivalent. Kasi mamaya makikita natin. So, hindi yan equal. Eternal life is not just long life. Okay? Sabi naman ng iba, eternal life is long life in heaven. Pwede din. Okay? Pero hindi yan yung eksakto eh. Kasi bakit? Bumilis naman. Balik mo, Tanyel. Di yan. Tatlo pa yan eh. Okay. Kasi bakit? Pag namatay ang tao at napunta siyang impyerno, tuloy-tuloy din ang buhay dun eh. Long life din yun. Amen? Hindi na siya makakaalis dun, sad to say.
Amen ho ba? So, hindi lang long life in heaven, hindi rin long life in hell. Amen ho ba? Parang tama yung kanina eh. Ang heaven kasi ay hindi heaven pag wala si Lord. Okay? Do you agree? So kahit mapunta kang langit, kung wala si Lord dun, di heaven yun. Pero ang kabutihan ngayon pa lang, actually, we can take hold of eternal life. At mamaya mas maintindihan pa po natin. Okay? Hallelujah. So, hindi lang siya long life. Definitely, lalong hindi long life in hell. Okay? Yan. Ito na yung definition na sinabi ni Jesus kung ano ang eternal life. Na-discuss na to no, sa mga preaching. So sabi, this is life eternal. Tinuldo ka ni Jesus. No? Marami nga kasi opinion with regards to eternal life. Pero, ang the best dito, kung ano yung definition ng eternal life, through the mouth of Jesus Christ Himself. Amen? Sabi diyan, this is life eternal, that they might know Thee, the only true God, and Jesus Christ whom You have sent. Okay? Ito daw ang eternal life, ang makilala ang Diyos. Amen ho ba? And the Lord Jesus. So, dalawang bagay. Amen ho ba? So, posible pala, no? Na may alam tayo patungkol sa Diyos, pero hindi natin siya kilala. Posible ba yun? Pagtanong ka sa labas, no? May Diyos ba? Oo. No? Pero pag tinanong mo, kinikilala mo ba yung Diyos? Doon nagkakaproblema. Okay? Knowing God. And actually, you know po na word. Okay, so eternal life, yan ang totoong equals. Equals knowing God and Jesus. Okay, so yung ibang definition kanina, kung yun yung definition natin dati, kulang eh. Okay? Pwede kasi na ganito eh. Okay? Pag nakilala mo si Jesus at ang Diyos, sabi nun John 3:16, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. It is a gift. Regalo po siya. So we can attain eternal life, no? After we receive Jesus Christ. So ganun siya lumalabas. Amen ho ba? Ang hirap nitong clicker. Yan. Pero, eternal life with God is not automatically given sa lahat. Malinaw po yun sa John 3:16, di ba? Kung sino lang po yung tumatanggap sa Panginoong Jesus, sila lang yung tatanggap ng buhay na walang hanggan. So, hindi pang lahat. Amen ho ba? So, we need to accept Jesus Christ. We need to believe in the Lord Jesus Christ para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. It's a sad reality. No? So, yung sinasabi ng ibang tao na lahat ng tao, anak ng Diyos, lahat ng tao, ligtas. Definitely, mali po yun. Amen? Kasi hindi automatic. Kung automatic nga, di ba pinag-aralan natin last time, kung automatic ang kalooban ng Diyos, wala nang may sakit, wala nang mahirap, wala nang kapahamakan, lahat ligtas. Pero, hindi nga automatic. Amen? We have to believe.
Yan. So, it is knowing God and the Lord Jesus. Yung word po na know, una po yung ginamit sa Genesis. Nung nagtalik si Adan at si Eva at nabuo, sino? Sino ba panganay? Si Cain o si Abel? Okay? So, ginamit po yung word na know. Ibig sabihin, it is an intimate relationship. Tulad nung sinabi ko kanina, kasi nagagamit din yung word na know, kilala eh. Sa Tagalog, no? Lahat naman halos ng tao, kilala ang Diyos eh. Di ho ba? Pero hindi lahat may intimate relationship sa Diyos. Amen? So yung word po na know dyan, malalim po ang ibig sabihin yan. It's having an intimate relationship with God. Amen? Hopefully, nakakasabay po tayo. Okay, the real purpose of salvation is to have intimacy, a personal relationship with the Lord God. Kaya tayo niligtas is to have a personal relationship with God. Do you all agree? Next mo na nga lang. Okay, sabi po sa 1 Corinthians 6:15. Tingnan nyo to para ma-define yung relationship. Do you not know that your bodies are members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them the members of a harlot? Certainly not. Next verse. Or do you not know that who is joined to a harlot is one body with her? Okay? Ibig sabihin, kapag nakipag-isa ka kay Kristo, you are one with Him. Okay? Yan po yung naka-highlight. For the two, He says, shall become one flesh. Kaya pag tinanggap mo si Kristo, pumapasok tayo doon sa relationship katulad ng mag-asawa. Amen ho ba? Yung dalawang katawan ay naging isa. Kaya in example ni Pablo no? Kung nakikipag-join ka sa patotot o sa prostitute, nagiging one body kayo. Compared naman, kung nakipag-isa ka kay Kristo, naging isang katawan din kayo. Amen? So, ganun katindi, di ba? Tulad nga sa Genesis, no? Nung nagtalik si Adan at si Eva, they know each other. Okay? So, walang mali siya, no? Nung nakipag-isa tayo kay Kristo, that's an intimate relationship. No? Natulad nun sa mag-asawa. Next verse. But he who is joined to the Lord is one spirit with Him. Iisa na kayo ng Lord. Do you all agree? Iisa na kayo ng Lord. Parang ganito Dati wala naman tayong eternal life Pero nung naging asawa mo si Kristo, yung pangalan niya, dinala mo. Amen? Naisip ko nga ito nung kasal Dalawang pagkakataon lang na yung pangalan ng lalaki ay ma-share niya sa pamagitan ng pag-aasawa at pagiging anak. Amen ho ba? Yung apelido, di ba, napapasa sa asawa kapag nakasal na sila at kapag nagkaroon sila ng anak. Amen? Doon lang nagkakaroon ng karapatan yung isang tao na ma-adapt yung pangalan ng lalaki. Okay?
So, nung nakipag-isa tayo kay Kristo, hindi na pangalan natin ang dala-dala natin. Hindi na pangalan ni Adan. Amen ho ba? Pangalan na ng asawa natin, which is the Lord Jesus. Truly, we are one with Him. Amen ho ba? Kaya dyan natin na de-declare yung word na in Jesus' name. No? Hindi lang kapag nag-re-rebuke tayo, in Jesus' name. Hindi lang ho dun yun. Ibig sabihin, we carry the right. We carry the authority. Bakit? Binigay po sa atin yung pangalan ni Jesus. Because we are one with Him. So definitely, it's an intimate relationship. Amen ho ba? Natulad na sa mag-asawa. Amen ho ba? So ginamit din niya sa 2 Corinthians 5:17. No? Yung nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. So yung word puro nakipag-isa. At binanggit kanina, paano nangyayari na yung dalawa naging isa? It's all about intimate relationship. Amen ho ba? Kapag nagkaroon lang ng intimate na relationship, yung dalawang tao, saka sila nagiging isa. Amen? Next. Okay. Eternal life, hindi rin siya futuristic. No? Pananaw din kasi nung iba, magkakaroon ka lang na eternal life kapag namatay ka na. Hindi po. It is available now. Okay? Malinaw sa John 3:16. Pag naniwala ka kay Kristo, that very moment, may buhay na walang hanggang ka, may eternal life ka. Amen ho ba? Hindi lang natin magagamit yung eternal life pag pumanaw na tayo. It is for our life today. Amen. Tingnan natin yung verse. Ayan, no? Sa Galatians 1:4-5, who gave Himself for our sins, that He might deliver us from this present evil age. Amen ho ba? Yung evil po kasi is in this present age. So, kaya ang term doon, salvation eh. Dideliver tayo ng Diyos. Okay? Hindi sa pag namatay ka. Kundi ngayon, kailangan mo ng eternal life. Okay? Next. Ayan. Diba? Sabi, the thief cometh to steal, to kill, and to destroy. I have come that they might have life. So, kailan yan? Futuristic, hindi yun. Ngayon yan, pag tinanggap mo si Kristo, you have eternal life. Amen ho ba? Tulad ng pinag-aralan natin, hindi ka naman nanakawan kung wala ka eh. Hindi ka naman papatayin kung wala kang buhay. Amen? At hindi ka naman sisirain kung hindi ka kumpleto. Next. 1 John 5:12. He who has the Son has life. Kapag meron ka Jesus, meron kang buhay. Eternal life po pinag-uusapan dyan. Okay? O Zoe kind of life. The God kind of life. Pag meron kang Kristo, may buhay ka ng Diyos. Amen ho ba? Sipin niyo po to. Ang Diyos, hindi naman makikipag-isa sa hindi niya kamukha. Hello? Amen ho ba? May nag-asawa ba na yung bagay sa mundo na to, lahat ng kalokohan minsan ginagawa? Yung matured nag-asawa ng bata eh. Meron dito niyan kasi. No? Pero sa natural, sa normal way of thinking, hindi pwede magpakasal ang bata eh. Dapat matured, right age. So, ganun din si Lord.
No? Hindi siya magpapakasal sa hindi niya kamukha. Amen ho ba? So para mangyari yun, nung umoo tayo kay Jesus, yung buhay na meron siya, binigay sa atin para magkamukha tayo. Nagigets niyo po? Amen? Para perfect in harmony tayo sa Panginoon. Amen ho ba? He who does not have the Son of God does not have life. Malinaw ho yan. Pag may Kristo ka, meron kang buhay ng Diyos. Pag wala, sorry, wala. Okay? Kasi si Jesus yung life eh. Next. Okay, ang bilis pala natin, no? Nasa questions na agad tayo. Hallelujah. Pero actually, maganda ho yung pag-aaral natin, makita natin, through the verses, dito po kayo sasagot. Okay? Basahin daw natin yung John 3:16. Ano daw ang purpose na ipinadala ng Diyos si Jesus sa mundo? Sige, flash mo yung John 3:16. Ano ho ang purpose na ipinadala ng Diyos si Jesus? May makakasagot ho ba? Sino yun? Ay, Sister Che. Sige. Purpose ng Lord kasi ayaw nga niya mag-suffer ng mga tao. Yung should not, kasi pag naniwala ka, you will not perish. Okay. Yung purpose niya, para hindi mag-perish yung tao. At magkaroon ng buhay na wala. Okay, so dalawa. So hindi lang pwedeng hindi mag-perish. Okay, tulad nung diniina natin kanina. No? Hindi lang para iligtas tayo sa impyerno, hindi lang tayo mapahamak, but to have eternal life. Amen ho ba? So yun po yung purpose ng Diyos. For us to have eternal life. Question number 2. Yan, the biblical usage of the word know means to have an intimate, personal relationship with a person. Basahin naman daw natin yung John 17:3. Ano daw po ang eternal o everlasting life according sa John 17:3. Sige, flash natin John 17:3. Yan. Ano daw po yung eternal life? Sino sasagot? What is eternal life? According to that verse. Si Shoti. Knowing God and knowing Jesus. So, dapat kumpleto. Okay? Eternal life is knowing God and knowing Jesus. Amen? Nagigets nyo po? So, tingnan nyo yung ginagawa natin. Hindi opinion yung sagot natin, kundi galing sa verse mismo. Amen ho ba? So, hindi na kayo sasagot. Pag tinanong kayo, ano yung buhay na walang hanggan? Yung buhay na mahaba. Hindi na yun yung sagot natin. Bakit? May verse tayo. At sinabi dyan, it is knowing God and Jesus. Okay? At yung knowing nga dyan is an intimate relationship with God. So, eternal life is having an intimate relationship with God and Jesus. Amen po. Next. Okay, read 1 John 5:11 to 12. According to these verses, when does eternal life or everlasting life begin? Kailan daw po nagsisimula yung eternal life? O, i-plus natin. Nagtuturo kayo. Okay?
So yan, malinaw. Oh. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan ng Diyos, and this life is in His Son. Next verse, para makita nila yung ano. He was the Son as life. He who does not have the Son of God does not have life. So, kailan po binibigay yung buhay na walang hanggan? Si Jasiel. Kailan binibigay yung buhay na walang hanggan? According to that verse. Okay. Amen. The very moment na magkaroon ka ng Kristo sa buhay. The very moment that you believe in the Lord Jesus. Yun yung time na ikaw po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? So, hindi pag namatay, erase na natin yun. Okay? Next. Ano number na ba? 4. Basahin daw yung John 10:10. Anong klaseng buhay did Jesus come to give us? Flash mo yung John 10:10. Okay. Nandyan ho yung sagot. Anong klaseng buhay? Sino gusto sumagot? Mahirap ba? Andiyan na nga eh. Sino gusto sumagot? Kukay maya. Oh, yan. Okay. To have an abundant life or the Zoe kind of life. Amen. Huwag po kayong mahiya. Diyan na kayo sagot eh. Okay? So, malinaw po Ang ibinibigay sa atin na buhay ng Diyos is an abundant life. Si Jesus po nagsabi niyan. Amen? So, we should believe that. Next. Naku, eto mahir. Eto, nung tinatype ko, sabi ko dito, pahirapan to. Explain in your own words the attributes. Ano naman ibig sabihin ng abundant life? So, pakita mo yung John 10:10 ulit. Andyan ni po yung sagot. Ano daw po yung attribute? So, ano yung characteristic, katangian ng isang abundant life? Rarambulin nyo lang yan, actually. Mahirap ba? In your own words. Ano ang abundant life? Hula, hula. Ayan, si Risa. Yung life na meron, yung life na nabigay sa'yo, si Jesus mismo yun Okay. Kasi si Satan nagpunta para magtaon tayo. Pero si Jesus mula nung sa buhay na tayo ng buhay, buhay ng masagana. Yung, nakalimutan ko na isang verse, yung meron kang shallow faith na nandun na lahat. So, pag nasa iyo si Jesus, Okay. So, tama po yun, no? Okay. So, ang characteristic po ng life abundant, actually, yung pinakasagot po nila dyan, is yung kabaliktaran daw, no? Nung nakadescribe doon sa taas. Okay? You steal, kill, and destroy. Tulad ng pinag-aralan natin dati. No? Hindi ka nananakawan. Hindi ka napapatay. Hindi ka nade-destroy. Okay? So, yun po, tulad sinabi ni Sister Risa, we have peace. Amen po. Kompleto tayo. Yun po ang mga karakteristik ng abundant life.
Okay? So kapag hindi ka nananakawan ng kaaway, kapag hindi ka niya napapatay, kapag hindi ka niya nadidestroy, may abundant life ka. Amen? At yun po ay bigay ni Jesus sa atin. Amen? Next. Question. Eto, madali lang sagot dito. Do you believe that God sent His Son Jesus into the world to die for the sins of the world, thereby giving us who believe eternal or everlasting life? Sino sasagot? Naniniwala pa kayo? Oh, yun. Yun nasagot dun eh. Yes. Kasi sinabi ng Diyos yun eh. Sinabi na salita niya. Okay? And lastly, is it clear to you, malinaw na ba, that eternal life is not only a length of time, but a quality and quantity of life? Sino po agree? Malinaw na ho ba? Okay? So, hindi lang siya long life, it is a quality life. Tulad nga nung nabanggit natin kanina, no? Kapag hindi ka nananakawan, no? O nagpa-prosper ka, amen? Hindi ka napapatay. Bakit? Punong-puno ka ng buhay, at hindi ka nadidestroy ng kaaway, kompleto ka kasi. Amen ho ba? You have the fruit of the Spirit. May love, may joy, may peace. No? Tulad nung nabanggit din ni Risa kanina. So, meron kang shalom peace. Kompleto rin kasi yung peace na word eh, di ba? Yung shalom eh. Okay? So, praise God. Hallelujah. That's our lesson. Number 1. So, actually, yung tanong sa 7, no? Is it clear to you now? Kung ano ang buhay na walang hanggan? Praise God. So, sige po. Hanggang dyan na lang po. Tayo. Salamat po sa Lord. Abangan po natin yung next topic. Hallelujah. Sino ba yung next na magtuturo? Ayan, si Teacher Resty. Praise God. Hallelujah. Okay, so more on teaching po tayo. No? At ang kagandahan nito, yung Word of God po yung sumasagot. Hindi si alien sasagot, kundi salita po ng Diyos. Amen? Hallelujah. Let's pray. Father God, we thank you. Salamat po for our lesson today. Lord, we believe and it is clear sa salita mo na meron kaming buhay na walang hanggan. We have abundant life. We have a prosperous life, oh God. We have the Zoe kind of life. Dahil meron kaming Kristo sa buhay namin, Panginoon. At nagpapasalamat po kami as we continually believe this word, oh God, it will manifest even in the natural, oh Lord. So we declare it, Lord, sa buhay po ng mga kapatid. We honor and praise you sa gabi po na to. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Good evening po. God bless po sa lahat.